Have a nice day everyone, welcome back to my YouTube channel. It's another day of my spearfishing adventure here in Scarborough Shoal, the West Philippine Sea. Okay guys, naghahanda ng aming crew dahil lilipat kami ng Anchorage. Medyo maalon na banda dito. So lilipat kami ng bagong spot. So we will be traveling about 30 minutes to our new Anchorage. So stay tuned. So ito ang usual na ginagawa namin dito, palipat-lipat lang kami ng spot kung saan okay, doon kami. So kung hindi maalon, so andun kami. Malawak naman ang Scarborough Shoal. Ayan, after tayo nakagear up, dive tayo agad. Medyo familiar na tayo sa area na to dahil na sisid na natin ito dati. So medyo malalim nga lang ang area na to, wall hunting ang gagawin natin dito. At may binalikan tayo dito na spot na akyatan ng mga magagandang isda. Kaya dito tayo bubaba. Di naman tayo mabigo dahil may sightings tayo agad. Isang bluefin trevally ang papalapit sa atin. Ayan, sapol. Muli tayong bumaba sa wall area pa rin. Ito ay akyatan ng mga midnight snappers, red bass at mga unicorns. So blue spine unicorns ang karaniwan kong nakikita dito. So mayroong pagalagala doon sa baba, so hintayin natin na aangat. Ayan, medyo umangat naman yung target natin. So maghihintay na lang tayo ng ilang sandali para makakuha tayo ng magandang range, para walang sablay yung tira natin. Ayan po, napatamaan natin ng maayos. Isang blue spine unicorn ang tinira natin mga lods. Muli isang pasasalamat sa ating sponsor ng ating gloves na si Sergio Biwang ng Spartan Spearfishing ng Bohol. Napakaganda po. Actually, 2 sets na po ang binigay niya sa atin. Thank you so much bro. More power. So ito po ang ating second fish of the day, isang blue spine unicorn. At dito bumaba ako dahil may napansin akong magandang fish activity sa baba. Mayroon tayong nakikita ang mga midnight snappers. Very common ang mga isda dito sa wall area. So try ko muna, baka naman lalapit sila sa atin. Pagdating ko dito sa baba, may napansin akong isang malaking mangrove snapper, kaya yun ang ating target dito. So hintayin na lang natin na makakuha tayo ng magandang range at saka tirahin na natin. Ayan, natamaan natin ng maayos mga lods. So isa itong mangrove snapper.
And finally, na-secure rin natin ang ating red mangrove snapper. Nasa mga 3 kilo. Pwede na. Thank you, Scarborough. Ito, bumaba na naman ako. The same spot pa rin. Dahil mayroon pa rin mga midnight snapper sa baba. So, ito ang target natin ngayon. Ayan, unti-unti nang umangat. Hintay na lang tayo ng ilang sandali at ayan. Sapol mga lods. Maganda rin ang ating patama dyan. So, isang midnight snapper. So yan, napakaganda ng holding shot natin dito. Ito, bumaba na naman ako at may nakita tayong grupo ng mga rainbow runners. So dito pumili tayo ng titirahin, medyo maliit lang. Ayan, pero sapol pa rin. Wala akong bumaba dahil may nakita akong ilang pirasong mga unicorns. So, blue spine unicorn or tarian ang tawag nila dito. Ayan, dahan-dahan tayo nag-free fall para di madisturbo ang mga isda sa baba. At ito, as usual, naghintay tayo ng magandang pagkakataon na makalapit ang target natin. Ayan, unti-unti nang lumapit. And finally, nakuha din natin. Sapol. Ayan, sinesecure natin ang ating huli. Gamit natin stringer ay isang malaking lubid. Ito ay ginagamit ko dahil medyo madali itong hawakan, no? Hindi masakit sa kamay kung marami ang huli. Sa paglagay ko ng isda sa stringer mula sa bibig, tinutuhog ko pa labas ng hasang. Ayan.
Ito ay ginagawa ko para less ang drag ng huli ko, lalo na kung marami na ito, habang ito ay nakatali sa buya. Ang last na huli ay nasa pinakadulo at dito binubuhol ko ang lubid para hindi ito matanggal. Po, secure na ating mga huli. At aakyat na tayo sa bangka. So let's call it a day. So yan po ang huli ko, medyo matubal ang akyat sa araw na to. Mga kasamahan ko ay wala pa, medyo malayo ang spots na pinuntahan nila. Si Drosian ay doon pa, patuloy pag nag-hunting, di malapit lang dito sa bangka. So ito lang po ang nalikom natin sa araw na ito. Medyo malalim na spot. Ay kay Bro Shen, isang 12 kg na lapu-lapu at trevally. Good morning. So for day na tayo, or day 4 dito sa Scarborough. At dahil Sunday sa araw na to, ang dumarang burgers ay magpapahinga daw muna. At ako naman ay magdadive lang ako, pabalikan ko lang yung mga spots ko kahapon. At siguro yan ang body ko sa araw na to. Ayan, drop na tayo dito sa ating warm-up drop. Balik pa rin tayo sa usual spot na marami yung mga midnight snappers. At dito medyo umangat na yung target natin na midnight snapper mula sa malalim na bahagi ng wall. Kaya dito nag-abang na lang tayo at makakuha na tayo ng magandang range sa ilang sandali. At finally, it's time to shoot! At sa muling pagbaba ko, isa na namang unicorn ng ating titirahin. Ayan, maganda naman ang patama natin. Mali akong bumaba at dito nakadali na naman ng isang blue spine unicorn or isang tarian.
At this point, I decided na bababa sa medyo malalim na part sa wall. At dito, target natin, nag-glide tayo sa about 25 meters. Nakita natin ang mga midnight snappers sa baba. Dito, tanaw ko ng target na unti-unti nang umangat mula sa malalim. Hinintay ko na lang na makakuha ng magandang tiyempo. Ayan, it's time to shoot. Magandang patama natin dyan. Headshot. On this drop, ganun pa rin. Dito ako sa malalim na part at bumaba ako. At biglang may nakita akong umangat na isda, isang magandang isda. First time kong nakita ito dito sa Scarborough. Isang marbled grouper. Muli itong umabante at pasalubong na. At ito, tetera na tayo. Nakaharap. Pero sa katawan ng tama, nakita natin na nag-bend yung shop natin habang papasok ito sa butas. At dito nagsimula ang kalbaryo natin, mga lods. Pahirapan ang nangyari. At doon, na-stuck sa butas ang ating grouper. Kaya umangat ako dito ng dahan-dahan. Si Probian ay nandun pa sa medyo distansya sa atin. At habang ako ay nagpahinga, dumating na din si Bro Ian at dito nag-request ako magpa-body dahil bababaan ko at i-check ang sitwasyon sa baba. So on the way down na po tayo dito para i-retrieve o i-check ang ating tinira. At ito na po.
Sa sandaling ito, nandito pa sa bunganga ng maliit na butas ang isda ng shop natin. Pero hindi ko mahugot ang isda, kaya umangat ako. For safety reason na rin. Tuwag lawas silaw. Request na compressor, bro. Bro. Request na compressor. Di ba dala? Di ba da? Compressor? At this point, naghanda si Bro Ian dahil siya naman daw ang bababa para i-check ang sitwasyon doon. Na-stuck out pa mo siya. Buhi pa. Ha? Buhi pa. Na-stuck out siya. Natunga. Ito nga. Ulohon na ako palit ang babag. Para sa butas. Abot sa bot. Abot ba siya pero hindi siya lagi pagkuha. At sa pagbaba ni Bro Ian, nandun pa rin ang isda. Pero hindi pa rin niya ito nakuha. At nakuha niya ang lalim nito gamit ang kanyang Salvemar dive watch. Nasa 38.5 meters ang lalim. At dito, nag-decide ako na umakyat sa bangka at maghingi ng tulong sa mga kasamahan namin doon na mayroong compressor o mga compressor divers dito. At ganun pa rin nangyari, hindi pa rin nakuha ito. Kaya iniwan na lang namin. Binalikan ng nakalipas na araw at hanggang sa dinala na ng isda ang ating shop nandoon sa napakalalim na bahagi ng butas. For safety reason at wala na rin talagang magawa. 2 beses na binabaan ng mga compressor divers. Wala talaga. Hindi mabunot ang shop. Hindi na maabot dahil nasa malalim na bahagi. So tinanggal ko na lang ang line at iniwan. Pinahiram muna sa isang grouper ang ating Rob Allen shop 7.5mm times 200 cm spring steel worth 4K. So medyo logi tayo sa lakad na to. Pero kahit pa paano, marami naman akong nahuli doon at medyo bawi na rin tayo sa bili natin. Kaya lang mahirap pa mag-secure dito dahil mahaba ang shop. So ganyan talaga ang buhay. Give and take na lang. So this time, panalo mo na ang grouper. At sa bandang hapon nag-dive tayo at nakahuli din naman tayo. Nakabawi gamit na dito ang aking RA140. Ito po ang huli ko sa hapon. Okay, alright. Master Brooks, strike on unicorn fish. Ng wahoo sa hapon to. Yan. At si Bro Dixon naman ay naka-harvest. Kaya lang iniwan muna niya ang kanyang pana doon sa malalim na bahagi. Dinala ng GT. Ayan po ang huli namin. Thank you for watching.